Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, pasalamatan mo si Lord. Sabi mo, pasalamatan mo si Lord dahil naligtas ka. Amen. Ilan po ang pinaha sa atin, pero ngayon tayo ay nagkakita-kita. Amen. Sige, kamayan mo muna yung katabi mo. Sabi mo, bless na bless ako sa buhay mo. Praise the Lord. Amen. Tayo po mag-pray. Panginoon, marami po salamat sa napakagandang umaga na regalo mo sa amin. Tunay na dakila, hallelujah, ang lahat ng mga bagay na pinaparanas mo sa amin. Hindi namin may kukumpara sa gawa ng mundo. Ang iyong mga likha, ang iyong mga bagay na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong kapatawaran, hallelujah, sa iyong pag-iingat sa amin, ang kaligtasan namin araw-araw, Panginoon, ang pagbibigay mo sa amin na lahat ng aming pangangailangan. Salamat po, inilagay mo kami doon sa lugar na kung saan ay mararanasan namin ang iyong walang hanggang biyaya. Tunay at sapat ang iyong mga salita na aming kalakasan, aming inspirasyon, lalo tigit aming gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoong Hesukristo. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Ang iyong mga salita ay buhay at nangyayari sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord, that today is the day that you have made for us to rejoice, for us to be glad in it. At patuloy na ang kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu ang sumama sa amin. Lord, apart from you, we cannot do anything. But you have said in your word that with you, if your words remain in us and we remain in you, ask whatsoever we wish, and it shall be given unto us. Salamat po, Panginoon Jesucristo, malwalhati ka ngayong hapon at maitaas at maparangalan ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Amen. At bago tayo maupo, sabi mo sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Yung tunay po, tunay na nagpapasalamat tayo sa buhay ng bawat isa. At kung nakatatlo ka na, makakaupo ka na. Kung dalawa lang, humanap ka pa ng isa. Praise God, salamat po sa ating worship team at sa lahat ng ating mga kamanggagawa ngayong araw na ito. At ngayon ay ang ating huling linggo ng ating pinag-uusapan na bukas ang kalangitan. Amen. Ilan dito naniniwala na nasa langit siya? Okay, wala pa tayo sa langit, nandito pa tayo. Pero yung langit nasa sayo. Amen. Nasa sa puso natin. The open heaven is already with you. Amen. It's through our Lord Jesus Christ. It's not something that we have done para tayo ay makarating sa langit o para maranasan natin ang langit. Kaya di ba maano nyo yung mga expression, wow, heaven. Bakit? Lutang na lutang ka. Tanungin mo yung katabi mo, minsan ba lutang ka din? At ang sabi mo lang, wow, para heaven. Hallelujah. Praise God. At sa ating pong pinag-uusapan, it is an open heaven. At yan po ang nais ng Diyos sa atin. Ang Panginoong Jesus mula sa langit, bumaba dito sa lupa para maranasan natin ang langit. So ang langit ay hindi kapag na-separate na tayo, dito pa lang mararanasan mo na. Sabi mo sa katabi mo, mararanasan mo na. So there were instances na sa buhay po natin. How many of you have experienced na mayroong kang, alam mo yung bansag? Alam niyo ba yung bansag? O baka iba yung meaning sa ibang lengguwahe. Yung bansag sa amin is parang yung alias, okay? AKA. Ayan, o kaya kung paano ka, yung pagkakakilanlan. Ayan, pagkakakilanlan, your identity. Nung ako'y bata pa, ang tawag sa akin ay lanlan. Ayan. Lanlan. Ulit-ulit yung aming mga magulang. Kay Danessa, Dandan. Yung iba, ganyan, yung mga pangalan, Yung iba, Junjun. So, kilala po ako sa street namin, dun sa lugar namin. Alam niyo kung bakit?
Ako maputi noon eh. Noon sa barangay, hindi street lang. Ang street namin ay Kalye Putol. Kasi putol na yung kalye, dead end. Okay. At habang ako yung lumaki din naman ako. Nag-high school ako. Kilala din ho ako sa school. Kaya pag pumunta kayo doon sa school namin, pag Bilaw Academy, hanapin niyo po tanong niyo yung pangalan ko, kilala ako doon. Totoo, kilala po ako doon kasi paborito ako ng principal. Kung buhay pa yung principal, buhay pa naman. Pero pag nabago na yung principal, di na natin alam kung mayroon pa yung pangalan natin. Nandoon namin po. At yun, actually, nakilala ako nung high school sa school namin dahil sa leadership. Leader na po talaga ako noon. Leader ako ng ng maayos naman. Sabi sa katabi mo, ikaw ba naging leader ka? Leader ka ng Okay, ayan. At may mga award din tayo. Parang yung katabi mo, tanungin mo, ilan ang award na tinanggap mo? Award mula sa magulang. Ina-award tayo ng ating mga magulang. Praise the Lord. At ako naman po talaga I used to be a volunteer. Ayan. Mahilig ako mag-volunteer sa mga community project, sa mga ng barangay. Naging little mayor ako doon. Madami ako mga sinasalihang mga extracurricular. Mahilig ako sa ganon. At yun nga, kung saan ako nakakarating dahil sa ganong mga serbisyo. And at the same time, sabi ko nga sa inyo, I was in our local parish. Ako po ay isa sa parang tumira na doon sa kumbento ng aming local church. Dahil kami ay mga lingkod ng parish youth committee na tinatawag po. And while I was in high school, in between ng college, nakilala kami sa buong barangay na. Nakilala kami, para daw kaming mga kulto. Kasi kami, nagkaroon ako ng kagrupo na umakyat sa Bundok Banahaw. Noon po yun, Tira mo yung katabi mo. Pagkatapos yung mga kasama namin, talagang parang mga espiritista. At meron kaming isang naging kaibigan, isa siyang nurse, ang pangalan niya ay wag na at baka manonood siya sa atin. At talagang parang yung sinasapian talaga siya. Huwag mong tingnan yung katabi mo. At dahil po doon, kami ay pumunta ng Marinduque. Isa kaming grupo, 5. 2 kaming babae, isang medyo lalaki. At saka, yun yung kaibigan ko, at saka yun nga yun. At talagang na-amaze ako, iba yung kanyang wisdom, iba yung nangyari sa kanya. Hindi ka, pag pala nandun ka sa ganong sitwasyon, hindi ka matatakot. Alam niyo po, mula sa 12:00 ng madaling araw ng gabi, binabiyahe namin ng tricycle papunta sa liblib na lugar. Wala ko kaming katakot-takot nun. Kahit na nauso nun yung balitang samurai. Alam niyo yung samurai? O sa amin lang yon. Yung sabi, pag naglalakad ka sa gabi, merong taong susunod sa likuran mo, may dalang samurai at nananaga. Kahit na po mga balita noon, wala kaming pakialam. Basta pinatawag kami ng kaibigan namin, tatakbuhin namin siya. At makikita mo, dadatnan po namin doon. 4 na itim na kandila. Noon ito 4 na itim na kandila na malalaki. Sabi ko, saan mo nabili yung kandila mo? Kasi mahilig din ako mamili ng kandila. Alam niyo, sino dito yung mahilig mamili ng kandila? Nagbebenta nga ako ng kandila Pag November 1, napunta akong Divisoria. Hindi ko kayo bebentahan. Wala na tayo doon. Pero yung mga ganong gawa, nakilala kami. At ang sabi, kami daw ay mga kulto. At hinabol kami nung isang gabi na ito nga na sinasapian siya, tumalon siyang gano'n. Bumagsak siya sa tiyan ko, di ako makapagsalita. Ang sakit. Hindi ko alam kung pares kami nakaragahan. At pinuntahan kami ng pari dun. Kasi ang ginawa namin, tumakbo kami sa pari. Sabi namin, Father, iba na po yung nangyayari sa kanya. Hindi na ho siya napipigilan.
Tapos sabi ng 4:00 ng madaling araw, sabi ni Monsignor, mga kabataan, kayo magsiuwi sa inyong mga bahay at kayo magsitulog. Kayo yung mga kulang sa tulog. Tingnan mo yung katabi mo kung nakatulog yan. Hindi kami tinulungan, pero hindi namin nakuha yung gusto namin sanang tulong dahil nga, alam mo, naaawa na rin kami dun sa aming kaibigan. Hanggang sa kinabukasan, kami ipinatawag at kami miniting. Ang sabi, itigil na daw namin ang aming pagkikita-kita sa gabi. At binigyan kami ng balot, kay pampanervyos. Sabi ko, talaga palang may ganong mga elemento. Okay? So dahil doon, tinigil namin na kami nagkikita-kita kasi kailangan namin maging mabait kasi sa kumbento kami nananatili noon. At yun nga, napapag-usapan na kami sa palengke. Hanggang sa nakalis ako ng Pilipinas, nakapunta ako dito sa Dubai. Ngayon ay ako'y nagpapastor na. Sabi sa pagbilaw, ano? Si Leilani. Leilani na ang pangalan ko. Nagpapastor? Ayan. Pag kaya ikaw ang naringgan sa inyo na ikaw yung nagpapastor, ano kayang magiging reaksyon ng inyong pamilya? Tingnan mo nga yung katabi mo at sabi mo, ano kayang reaksyon? Matutuwa kaya sila, mamamanghaw, maniniwala, magdadalawang isip? Amen? Pero alam niyo po itong si Jesus, ganyan yung nangyari sa kanya. At talagang parang mahirap sa isang tao na pag hindi ka paniniwalaan, mahirap kang maka-convince unless and until there are witnesses. So, ganyan bang naranasan nyo noon? Sabi mo, yung laging patulog-tulog sa school natin, engineer na ngayon. Ayan. Ay, bulakbol lang yun. Bakit naging architect yun? Sino yung mga ganyan, bulakbol sa school, pero dito pinagpala ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ni Lord. So our identification and our identity ay mahalaga pala. Amen. At dito po sa ating pinag-aaralan for our last day ng topic na Open Heaven, Jesus was identified. Okay? Tingnan natin. In an open heaven, ano nga ba ang makikita natin in an open heaven? Tulad ng sinabi ni Sister Dandan, ano yung outcome? So in an open heaven, before we go, ang tinatanong nila, what are they looking for? Ano bang hinahanap ng mga tao? Ano ba yung kanilang dinidiscover? Ano ba yung kanilang inaasahan? Ikaw nang pumunta ka dito sa Dubai, ano ang una mong hinanap? Trabaho? Trabaho agad, di ka muna umanap ng bahay? May bahay na. Amen. Di ba po, meron tayong mga unang hinahanap. At itong mga taong ito, sa panahon ni Jesus Christ, this is the moment that John the Baptist ay nasa Jordan River, and this is the time of our Lord Jesus Christ. It is the time of revealing sino nga ba ang kanilang hinahanap. And what they are looking for is a Messiah. They are looking for a Savior. And they are looking for a Deliverer. Amen. Ikaw ba sa buhay mo, hinanap mo din ba ang Diyos? Or sabi mo, hindi kaya ko to kahit wala si Lord. Ayan. Siyempre, nahanap din po natin ang presensya ng Panginoon. Subalit bago mo pa siya hanapin, sabi nga ni Pastor Don, bago mo pa siya hanapin, nakita ka na niya. Amen? Sabi sa katabi mo, bless na bless ka. At yan po ang pinag-uusapan nila. They are looking for a Messiah, Savior, and Deliverer. And meron silang mga konsepto sa kanilang kaisipan kung saan manggagaling ang Panginoon ngayon. Tatanungin ko po kayo, sinong nakakaalam ng pagbabalik, the second coming of Jesus? No one knows. Pero inaasahan mo ba? Are you expecting for His return?
O sabi mo, Lord, wag ka munang bumalik, hindi pa ako prepare. Sabi mo sa katabi mo, maghanda ka. Even if it is not the coming of Jesus Christ, but we don't know what will happen tomorrow. Kaya nga kung nagwo-worry ka ng iyong pangbukas, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang mag-worry for tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Kaya pag kayo nag-usap-usap, ay ano bang kakainin bukas? Bukas na natin isipin yan. Kasi yung iba, kakakain lang, pagkain pa uli, kinabukasan. Okay naman yun, nire-ready mo lang kung ano yung lulutuin mo bukas. Paano kung walang lulutuin? Nagagawa agad tayo ng paraan. So now, in human understanding, ano ang pagkakakilala nang makita nila ang Panginoong Jesus sa human understanding? Ano ba yung kanilang nakita kay Jesus? Number one, ang nakita nila kay Jesus is rabbi. Ano yung rabbi? Is a teacher. But in this context, dun sa, I think it's in John 1:38, na sinabi ni John the Baptist na, look, the Lamb of God is coming. Di ba sumunod yung dalawang disciple? At sabi nila doon, Rabbi, saan ka ba nakatira? Okay. Ang translation ng rabbi word na yon means a teacher. Kasi sa Jewish, ang rabbi is a teacher, nagtuturo. Okay? Ano pa? In their human understanding, sabi ni Philip, pinuntahan niya si Nathanael. Sabi niya, Nathanael! Ano yan? Ano yung sabi niya? Nakita na namin yung hinahanap. Tingnan natin. John 1:46. Okay. John 1:46. 45. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. Philip went to look for Nathanael and told him, we have found the very person Moses and the prophets wrote about. His name is Jesus, the Son of God. So ang kanilang understanding, si Jesus is a prophet. Isinulat yung sinasabi ni Moses na propeta. Ano pa? He is an ordinary man from Nazareth. At siya daw ay anak ni Joseph. Sino dito nakilala ka dahil anak ka ng tatay mo? Di ba may ganon? Anak po yan. Kami kilala ko kami. Ang tatay namin ay may distinction. Si Kulot. Ayan. Buti na lang nagpariband na ako. At siya po ay kilalang, siya lang kasi ang nag-iisa na manggagawa ng relo noon doon sa Lukban. Ngayon may kompetensya na. Nabalita pa yun, namatay daw yung manggagawa ng relo. Sabi namin, kulot po ba? Oh. Hindi, akala ng mga tao yung tatay namin. But praise and glory to God. Malakas pa ang tatay namin, pinagpala ng Diyos. At alam namin, marami pang biyaya ang mararanasan. Amen? At sabi doon, anak yan nung pag po kami pinapakilala. Pag kami, yung iniisip kung sino kami, ikaw bagay anak ng manggagawa ng relo. Ayan. Buti na lang yun ang pagkakadescribe, ano? Ikaw, paano ka din i-describe noon? Anak ka ng... Ayan, so dito, dinescribe pa. At ang pagkakakilala in their human understanding, Jesus is the son of Joseph from Nazareth. At may kasunod kapag sinabing from Nazareth. Ano yan? From Nazareth? Is there anything good that can come out of Nazareth?
Parang napaka-depressed naman nung area niya. Amen? And yun nga ang human understanding sa ating Panginoong Hesukristo. But who is Jesus to you? In July 2020, tama ba? 2020 yan. Lahat po ng mga leaders, tinanong namin. Balikan niyo yung aming FB page. Who is Jesus to you? Tanong namin katabi mo, who is Jesus to you? Minsan, parang ang hirap pong sagutin. Sino nga ba si Jesus? Amen? Pero ito, bibigyan ho tayo ng salita ng Diyos. Jesus in His humility. Number one, He showed Himself as a teacher. Okay. Jesus in His humility, He showed Himself as a teacher. Sa John 1:47, tingnan po natin ang John 1:47. As they approached, Jesus said, sabi ni Jesus, "Now here is a genuine son of Israel, a man of complete integrity." So sa ibang translation, I think it is sa NIV, pwede pong patingnan sa NIV. Sinabi doon, "Truly, this is an Israelite in whom there is no deceit." So dito, habang lumalapit si Nathanael, ay pinapakita. Alam niyo po pagka mga teacher, di ba, nagtuturo. So itunuro ni Jesus si Nathanael. Pero talagang siya ay, in His humility, He showed Himself as a teacher. Number two, He showed Himself as a prophet. In John 1:48. In John 1:48, "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." He showed Himself as a prophet, and in His humility, He showed Himself that He is a man coming from Nazareth. Hindi ho yan pinagkaila ng Panginoong Jesus. But, in reality, ayan dito tayo. Sabi mo sa katabi mo, in reality, sa katotohanan, who Jesus is. Sino nga ba ang Panginoong Jesus? Number one, in reality, Jesus is a rabbi. Yes. Nabanggit ito ni Nathanael in John 1:49. Sinagot niya because the Holy Spirit gives him an answer. He is a rabbi, but yung rabbi po dito is more than a teacher. Tingnan natin ang Romans 10 verse 3. Okay, tingnan po natin ang Romans 10 verse 3. Saglit. 10:9, sorry, 10:9. Sabihin natin, Rabbi! Sabi ng iba, Rabbi. Pwede din. Okay, basahin po natin. 1, 2, 3.
that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So in reality, the truth is Jesus is not just yung rabbi na nagtuturo, but He is a Lord and a Master. Sabi mo, Jesus is Lord. He is our Master. At alam niyo po ba na ito yung first na kinakailangan natin para ma-born again? Ang paniwalaan at ideklara mo sa iyong puso at isip that Jesus Christ is your Lord. Amen. How many of you believe that Jesus is Lord? That Jesus is our Master. Amen. That we are following Him at any cost. That Jesus is the instructor ng bawat isa sa atin. Jesus is our leader. Amen. Ang sabi dito, yun daw pong Lord means controller, instructor, caretaker, and even leader. Ayan. Tanay mo yung katabi mo, sinong leader mo? Ayan. So Jesus Christ is Lord. Amen. Kapag sinabi po ang Panginoon, siya yung inuuna mong sundin. Ito po marami ditong medyo mabigat. Sabi nila, pag daw, Lord, may kilala ba kayong ibang Lord? Landlord. Kala nyo. Di ba pagka ang landlord naniningil, hindi pwedeng hindi ka magbabayad. Sino pa? Mukha iba yung Lord mo dati, ah. Okay. Merong, Kuya Arnel, sino yung Lord mo dati? Kasi tanongin ko si Jet. Si Kuya Percy. JR. Pastor Don, sino po yung Lord niyo dati? Jesus daw. From the beginning po? From the beginning. Up to the... So very safe. Amen, Kuya Eugene. Praise God. Okay. Jesus is Lord. Sabihin natin, Jesus is my Lord. Alam niyo po, when Jesus become Lord, kapag ka sa ibang ibang grupo, di ba, kahit na sino dito ang miyembro ng mga fraternity noon, at mga sorority, leader ka pa. Ha? ikaw yung leader, ikaw yung Lord. Di ba po nagkakaroon tayo ng takot sa kanila? Alam niyo bang nahimatay ako nang ako yung first year college? Hindi niyo alam yon. Dahil hindi ho ako hinasing. Hindi naman ako pumasok sa ganun. Kaya lang siguro na-trauma ako. Dahil sabi ba, pinipiringan. Yung tinatawag na initiation ng first year sa school. Tapos sabi sa akin, tumalong ka. Wala naman akong tatalunan doon. Sabi, yung parang niloloko-loko ka. Yung, alam niyo ba yun? Ako lang ba nag-first year college dito? Naranasan niyo ba yung initiation? Yung, hindi kayo, sa school ko lang yun. Sabi na, pinipiringan kami, sabi, talon, gulong, higa. Sabi ko, ano ba baka pinagkagagawa ko dito? Kailangan namin sumunod kasi freshman's initiation, pag hindi ka sumunod, di ka makakapasok na freshman. Alam niyo po, nahimatay ako. Naging issue ako sa school namin. Dahil nga, nadala ako sa ospital. At siguro naging trauma ko yon dahil na-aksidente kami sa Bundok Banahaw. So parang nagkasunod-sunod, nag-late reaction yung, yung aking, anong tawag sa ganon? Yun na yun, yung reaction. Pero kailangan nating sumunod. So, kung sa ganon ay may takot tayo, pag kasi sinabi mong Lord, siya na yung iyong susundin.
Kaya kung may asawa kang katabi, sabihin natin, Jesus is our Lord. Ha? Si Lord yung ating susundin. Amen? At under the leadership of our Lord Jesus Christ ay magiging maayos ang pagsasama ng mga mag-asawa. Praise God. Bakit? Ituturo ng Panginoong Jesus ang tamang pamamaraan kung paano ang mag-asawa ay maggagalangan, kung paano mag-asawa magre-respeto sa bawat isa. Amen. It's not about what we have learned on earth. Iba po pala yun. But when we say that Jesus Christ is Lord, Jesus becomes the Lord of one's life. Alam niyo po, lahat nababago. Nagtatransform ang buhay natin. Tingnan mo yung katabi mo kung may nabago na. Ang laki. Ang laki ng pagbabagong nangyari sa buhay natin. Tama ba? Kasi ang Panginoong Jesus, siya na yung ating sinusunod. Kapag pala siya ay Lord, amen, nagkakaroon tayo ng awesome fellowship and love relationship with Jesus. So minsan, nagiging mahirap lang sa iba dahil nga hindi handa ang kanilang puso. Pero alam niyo po, that's the truth. That is major truth. Sobrang totoo po yan. Tunay na sinasabi ng Diyos na ang Panginoong Jesus ay Panginoon. Kaya lang minsan, namali tayo ng pagkaunawa. Akala natin, pag Panginoon, ay hingian lamang natin. Pahingi noon. Panginoon, pahingi noon. Pero hindi ho pala. Amen. Masarap palang makasama ang Panginoong Jesucristo. Masarap pala na siya ay unahin natin sa ating buhay. Number 2, Jesus is the Son of God. Ayan. Jesus is the Son of God. Son of God, ang tingnan naman natin ang John 10:33. John 10:33. In reality, in truth, Jesus is the Son of God. John 10:33. Sige po, basahin natin sa John 10. 10 anak. Ayan. Okay. 1, 2, 3. We are not stoning you for any of this, replied the Jews, but for blasphemy. Why? Because you, a mere man, claim to be God. Ang pagkakaunawa ng mga Jews na mga taga-Israelite, si Jesus ay isang tao lang. Parang ikaw yan yung expression mo dati. Sorry, tao lang. Huh? Hanggang ngayon ba yan pa rin ginagamit mo? Pasensya ka na, tao lang, nagkakamali lang. Okay, but I want you to understand yung pagiging born again mo ay malaki ang idinulot na significant o pagbabago sa buhay mo. You are not just mere a man. Sabi ng mga Hudyo, nagalit sila kay Jesus Christ kasi kiniklaim ni Jesus that He is the Son of God. Ang pagiging Son of God doesn't mean na nanganak ang Diyos. Ito maraming mga Sino pilosopo dito? Noon. Hanggang ngayon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pilosopo. Kasi yung mga pilosopo, ganyan no? Para ma-justify lang. Para lang patunayan na yung kanilang kaisipan ay tama. Pero alam niyo po, hindi lahat ng kaisipan na nakalakihan natin sa mundo ay tama. Kaya nga ang sinasabi ng Bible, kailangan mong ma-renew ang iyong kaisipan, maglagay ng panibagong karunungan na galing sa salita ng Diyos. Para makita mo yung buong katotohanan. So the meaning of Son of God is God in human flesh. God in
human flesh. Si Jesus, sabi ng John 1:14, and the Word was made flesh. Nagkatawang tao ang salita. Kaya si Jesus nakita sa lupa. Nakasama ng mga disciple. Ikaw ba nakita mo na si Jesus? Tanungin ko po kayo, nakita niyo na ba si Jesus? Nakita niyo si Jesus? Ang hirap sumagot, no? Sabi nung pamangkin ko, sabi ni Obed, Tita, nandito si Jesus. Sabi ko, hala, natakot naman ako. Nakikita na niya si Jesus. Sabi ko, bakit nasan? Halika, tita. Tinawag ako, pumasok kami sa kwarto. At itinuro niya doon yung picture. Yan. Picture ng Divine Mercy. So, syempre, bata pa, hindi natin ano. Pero alam niyo po, sa totoo lang, hindi ho yun si Jesus. Yung mga nakikita nating mga picture, isang message na inirelease ng isang aktor. Acting nung, sa ano niya, na yun yung Passion of the Christ. Kasi, inaano na siya, yung picture niya, di ba nga kasi nga, pinoportray as Jesus, sabi niya, hindi ho ako. Gumanap lang po ako bilang Jesus. Pero hindi ako si Jesus. Kasi nga yung iba, inilagay na yung kanyang picture doon sa kanilang kwarto, sa kanilang bahay. Kasi akala ng iba, yun yung mukha ni Jesus. At alam niyo po, sa pag-aaral ng mga Bible scholars, sinasabi nila, kung titingnan talaga natin anong itsura ng Panginoong Jesus, hindi ho siya maputi. Hindi rin matangos ang kanyang ilong. Hindi katangusan na akala natin, nakikita na. Alam niyo kung bakit? Kasi si Jesus po galing sa Arab nation. Dito siya sa Arab, hindi naman lahat ng lokal na mga Arabo ay matatangos ang ilong. At hindi ho sila mapuputi. Pero yun ay according to the Bible scholars, kasi nga hindi na naman buhay yung mga nakakita kay Jesus Christ. Mga patay na din yun. At wala na makapag-testify. Anong itsura? Mapera na lang talagang aralin nila at dudukdukin nila yung kung saan talaga nanggaling si Jesus, hanapin nila at ipipicture out nila. Pero sa totoo lang po, ay mahirap hong paniwalaan yung mga lumalabas na picture ngayon na siya ang Jesus. Ikaw ba papayag ka? Iba yung picture na lumalabas at ikaw yung pinaniniwalaan na ikaw yon, di ba? Hindi ho tayo papayag. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, we worship God in spirit and in truth, not based on picture. Mahirap pong paniwalaan yung mga, sa totoo lang, sinong naniniwala ngayon ng mga picture ay tunay? Di ba ngayon din ang hirap ng paniwalaan? Ha? Pinapaltan nyo pa yung mga mukha nyo, nilalagay nyo sa magagandang mga katawan. Ano yung face swap? Ha? Tapos sabi ko, sino ba Eric? Kaganda naman Eric. Ay, nung magkamayan kami ng mukha, ay mas maganda pala. Minsan po, hindi lahat talaga ng makikita mo ngayon sa picture or especially nowadays in the social media are truth. But there is one truth, amen, that Jesus Christ is a Son of God. He is God in a human flesh. Nakasama ang Diyos. Nakasama ng tao ang Diyos. Ano po, mula sa langit, bumaba ang Diyos. Yes, that's the truth. That is what the word of the Lord is saying. Alam niyo po, ang ating pinaniniwala ngayon at ang ating matibay na pinagkakatiwalaan ngayon, walang iba kundi salita. Di naman natin sila lahat nakita eh. Di mo nakita si Apostle Peter, sila
Apostle Paul, di natin sila nakita, di nga natin sila nakasama. Minsan ngayon nakakasama mo, hindi mo pa pinaniniwalaan eh. Namin ka. Yung pa yung hindi mo nakasama, hindi mo nakita. But Jesus is the Son of God, meaning He is a God in a human flesh. Tingnan natin, sabi ng Luke 22 verse 17. Luke 22 verse 70. Okay, una, number 1, Jesus is the Lord. Number 2, Jesus is Son of God. And Luke 22 verse 70, sabihin natin, basahin po natin, 1, 2, 3. They all ask, "Are you then the Son of God?" He replied, "You are right in saying I am." Ito naman po, anong basihan natin sa mga salitang ito ay isinulat ng mga lingkod ng Diyos, empowered by the Holy Spirit. Dito palagi maraming nagtatanong, o paano mo mapapatunayan na itong mga salitang ito ay totoo? Sinulat po yan sa kapangyarihan at sa tulong ng banal na Espiritu. Yung mga manuscript ng ating mga Bible, ng mga disipulo. Okay? And Jesus Christ, He said, "Yes, I am." Now, when we say Jesus Christ is the Son of God, it is our positive affirmation or declaration ng kanyang kabanalan. Kasi naniniwala ka na si Jesus ay hindi lamang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Amen? So kung makikita po natin, is Jesus extraordinary? Is Jesus not the same as? Kakaiba ba ang Panginoong Jesus? In His deity, yes, He is God. But in His existence, He is also a human. Katulad. Baka nga kamukha mo pa eh. Ano yung ba sabi ng Bible? And we all be like Jesus. In the transformation of His glory. So when we say Jesus Christ is the Son of God, we are saying that He is divine. That He Himself is God. At tayo na mga born-again Christian, madali mong naunawaan yan dahil ang life and nature na nasa sayo, when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, ang buhay mo ngayon ay yung may buhay ng pagkaunawa about Jesus. Amen. Sabi sa katabi mo, naunawaan mo na ba? Jesus is God. Kaya po nakakalungkot kasi ngayon nga, ginagawa lang natin minsang very light. In Jesus Christ's humility, bumabaho talaga siya bilang Diyos sa langit, bumaba siya para abutin tayo. Kaya lang minsan, sobra naman natin ginagawang, sobrang mas pinababa pa natin. Tama ba? Pinapapababa pa natin yung pagkakakilala natin sa Kanya. Like for some movie, tinatawag siyang bro. Ano pa? Sa iba, Lodi. Huwag niyo isiping nanonood ako noon. Nakita ko lang. Parang mga Lodi. Alam niyo din yan Pero it's katulad ng marami, it's because mere human understanding. But to those who are born again, to those whom God stayed in your heart, Jesus is more than a human. What we are serving, whom we are worshiping, is not just a woman, not just a man. He is God. He is a Son of God. He became man. At the same time, He is God. He's worthy of all praise. He's worthy of all worship. You know why? Number 3, Jesus is the King of Israel. Jesus is the King of Israel.
Jesus is the King of Israel. Tingnan po natin ang verse. Isaiah 9 verse 7. Basahin niyo po. 1, 2, 3. Of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign in David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish it. Alam niyo po, ang ipinunta ng Panginoong Jesus ay hindi relihiyon, kundi government, kingdom. Alam yan ang mga naglalaro ng kingdom. Ano yun? Patibayan ng kingdom. Pataasan ng... Hindi ko ako naglalaro. Sabi niyo, Pastor, ba't alam mo? Kuya Nelbert. Pataasan ng ano yun? Ng... Ano, Kuya Eugene? Akala ko. Ng bakod, ng kanilang security. Yan yung mga yung nag-create. Jesus Christ didn't came for a religion. Actually, marami na pong religion when Jesus Christ came. Ang dami na mga nagkiklaim na sila ang tama, sila yung dapat sundin ng tao. But Jesus Christ, when He came on earth, He didn't bring religion, but government or kingdom. Sino dito mga Pilipino? Citizen mo Pilipino? Paano mo malalaman Pilipino ka? Paano malalaman? Sa kulay? Kulay agad? Kuya Percy, kulay ba? Sa ilong? Bakit kailong natin ang mga taga-Malaysia? At sakit naman, no? Puro ilong na lang laging nakikita natin. Bless mo nga muna yung ilong mo, itong ilong na ito. Ay, bless na bless ni Lord. Malalaman mo kung ano ang citizenship mo. Una, because of your birth certificate. Blood type. Kung wala kang birth certificate, ang tawag sa'yo ay undocumented citizen. Or illegal alien. Or alien. Pag sinabing alien, wala kang kinabibilangan. Pero kung ang birth certificate mo, nakalagay doon, that you are, sa kapinanganak, place of birth. And yung citizen, di ba meron doon, citizenship mo, Filipino doon mo makikita. Marami dito yung mga pinanganak na dito sa UAE. Ang kanilang birthplace ay UAE, pero ang kanilang citizen ay Filipino. So si Jesus Christ, when He came, He did not introduce religion. Kaya nakakalungkot na noon ay na-blind tayo ni Satan. Nakakala natin, it's all about the religion. But no, it's about the kingdom of God and the kingdom of heaven. Kapag ikaw ay citizen ng isang lugar, pag merong ipinabang mga rules or law, affected ka ba o hindi? You will be affected. For example, pinirmahan ngayon yung pwede nang bumili ng lupa sa Pilipinas ang mga foreigner. Affected ka o hindi? Foreigner ka? Siyempre, apektado tayo kasi baka dumating ang panahon, bilhin na ng mga foreigner ang Pilipinas, wala na tayong titirahan.
Pilipino tayo eh, doon tayo babalik. Hindi naman tayo manatili dito eh. Hindi tayo citizen dito. Ang tawag lang sa atin, resident. Naninirahan ka lang dito pero hindi ka citizen dito. Legal ka lang tumira dito kaya may residence visa ka. Kaya naman may employment visa ka, legal ka namang magtrabaho. Sabi mo sa katabi mo, Pilipino eh. Pero alam niyo po, ibig ko sabihin, gusto ko lang ipakita sa inyo that in the government, okay, apektado tayo kapag may ibinababang mga rule or law that will cover the whole process. Amen. At yun yung gusto kong maunawaan natin, that Jesus Christ came not because of religion, but because of His kingdom. Gusto kang dalhin ng Diyos sa kanyang kaharian. At alam niyo po, ang kingdom, for elements of kingdom, there is a king. Ano pa? There is a territory, there is citizen, and there is law. Parang dito, kapag nandito sila, kung ano sabihin ng king, they should obey. Ganyan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kingdom. At hindi pwedeng basta-basta makapasok ka sa isang kaharian nang wala kang passes. Sino dito nag-aral? Di ba, nung masisipag tayong pumasok, pag wala kang ID, kahit kilala ka ng guard, hindi ka makakapasok. Sige na, kahit anong pakyut mo doon sa gwardya, mawawala ng trabaho yun. So in the kingdom of God, hindi pala tayo basta-basta makakapasok. We need a pass. At ang sabi ni Nathanael, Jesus, you are the King of Israel. And at the same time, He is our King to those who believe in Jesus. He's not just God, He's not just a Lord and a Master, but He is a King. Kung siya ang hari mo, isa lang ang ibig sabihin nun, you belong to His kingdom. Yung pagiging Pilipino natin, na-suppress yan, nung citizenship mo. Kaya ang sabi ng Bible, your citizenship now is in heaven. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Citizen ka na ng heaven. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, at kapag ka nasa kingdom ka, alam niyo ba, malaki ang benepisyo ng mga citizen dito? Dati ako naging citizen dito eh. When you are a citizen here, lahat ng sasabihin ng haring benepisyo mo para sa'yo, walang makakapigil. Kung ano ang meron sa kingdom niya, meron ka. And it is evenly distributed sa kanyang nasasakupan. And Jesus Christ, again, He didn't bring us into religion. He brought us into His kingdom. Ang pinagdalhan sa atin ng Panginoong Jesus ay hindi relihiyon, kundi isang kaharian. Kaya nga, di ba, ang sabi niya doon, let your kingdom come, let your will be done on earth. Dati, pinepray lang natin yun, di mo nauunawaan. Tama? Sinasabi mo lang yan, pero hindi mo naiintindihan. Why? Because of our human understanding. But if we meditate the Word of God, the kingship of Jesus Christ is not for ordinary. Hindi siya ordinaryo. Sabi mo sa katabi mo, pang extraordinary. That's why yung mga nasa kingdom ng Diyos, you are not ordinary. You got the kingdom of God in your heart. At kung ano ang meron sa kingdom ng Diyos ay available sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, available sa'yo.
Kaya lang minsan ang wala tayo ay consciousness. Dahil ang consciousness natin masyadong na-focus sa mundo. Masyado tayong na-focus sa material na bagay. Masyado tayong na-focus sa mga bagay na nakakagaan ng ating katawan. But it's not about our flesh. The life on earth is not just about our flesh. Remember that there will be a time na aalis tayo lahat dito sa mundo. Iiwan natin lahat ng nasa mundo. And that's the time kung saan magta-transfer ka into the reality of the kingdom of God. And I pray lahat tayo nandun. Sabi mo sa katabi mo, magkasama tayo doon. And what we will do in that kingdom is to worship God, to give Him praise. Kaya nga dito nagpa-practice tayo eh. Pero minsan alam nyo nakakalungkot. Pag praise and worship na, hindi natin maitas yung kamay natin. Bakit? Baka hindi mo kasi kilala yung pinapupurihan mo. Our God is not an ordinary king. Tayo, nagbibigay tayo ng reverence sa mga hari at mga presidente. Alam natin yan. Kapag dumalaw ang sino man, kung paano natin sila, look at this, even for Bishop Ted, paano natin sila kinikater. We respect them, we treat them with reverence. Bakit? We know who they are. How much more? The Lord of Lords and the King of Kings deserve the highest praise. At yung papuri, dahil ina-acknowledge mo siya. Yung iba nagpupuri kasi may hinihingi kay Lord. Alam nyo na, bigay na sa atin lahat ng Diyos eh. Madali na yon, yung mga pangangailangan mo, madali na yan. Sabihin mo lang, mangyayari sa buhay mo yan. Pero yung magpuri sa Kanya ng totoo mula sa puso, galing sa puso, galing sa iyo yun. Hindi yan pwedeng ituro ng sino man. Ikaw lang ang makapagsasabi sa tulong ng banal na Espiritu na purihin siya. Our King is not like the other king. Siya yung hari na na-reject. Siya yung hari na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. But then, hindi niya tayo siningil doon. Ang gusto niya lang, at the end of our life dito sa mundo, when we are with Him in the heaven, sinong pupunta sa langit? Kala ko may maiiwan pa. Sabi mo sa katabi mo, di tayo maiwan. Walang iwanan. The Lord Jesus is to be enthroned. And He is worshipped by those who are saved, by those who knew Him, and by those who trust in Him. So we are not serving a mere religious leader, but we are serving the one who is a king and a monarch of universe. Remember, of universe. Siya na mula, He has all the authority in heaven, in earth, and even under the earth. Kaya, napakasarap siguro sa kanyang pakiramdam o sa kanyang paningin na siya ay pinupuri natin. And alam mo ba na yun din ang gagawin mo sa langit? Kasi pag nandun ka na, hindi mo na mapipigilan ang sarili mo na magpasalamat sa kabutihan ng Diyos at sa mga ginawa niya para sa atin. Kasi dapat wala tayo dun. But because of His love, because of His grace, sabi mo sa katabi mo, mapupunta tayo dun. Tayo pong lahat ay magsitayo. Before we sing this song, I want us to read Revelation 19.
Revelation 19. Kailan natin huling napapurihan ng Diyos nang mula sa ating puso? Revelation 19 verse 1. Even the angels and all the creation, time will come, they will cry out to worship the Lord. Revelation 19 verse 1. Anong palagay sa NIV? Basahin po natin lahat. After this, I heard what sounded like the roar of a great multitude in heaven, shouting, Hallelujah! Salvation and glory and power belongs to our God. Verse 2. Hanggang verse 5. For true and just are His judgment. He has condemned the great prostitute who corrupted the earth by her adulteries. He has avenged on her the true blood of servants. Verse 3. And again they shouted, Hallelujah! The smoke from her goes up forever and ever. The 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshiped God who was seated on the throne, and they cried, Amen, Hallelujah. Verse 5. Then a voice came from the throne saying, Praise our God, all you His servants, you who fear Him, both small and great. The verse 19 is a very good verse and chapter. You can read it at your home. But as this moment, alam ko na gusto mo papurihan ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. And as we sing this, I pray that the understanding of your heart will be open so that you would know that Jesus Christ, hallelujah, is not a religious leader, but Jesus Christ, He is a Master, He is a Lord, He is the Son of God, and He is the King of Kings and the Lord of Lords. And He can do mighty things in your life. He can do great and mighty things, hallelujah, more than what the world can do. Even the divine presence of Himself, hallelujah, has been given into our hearts and to those who believe. An open heaven, and heaven is open to those who believe that Jesus Christ is Lord, Son of God, and the King of Israel. Let's worship Him and sing this song once more.